Yes, diretso niyang sagot dito. Nakita niyang natigilan ito. Alam ko ang halos pagkakapareho namin. Alam mo ba na sa tuwing tinitingnan mo ko, pakiramdam ko ibang taong nakikita mo sa akin. Sa tuwing sinasabihan mo ako ng I love you, parang hindi yun para sa akin. Sa tuwing sinisigaw mo ang pangalan ko kapag inaangking kita, parang hindi ako ang umaangkin sa'yo. I don't know but that's what I feel. Kita niya ang samot-saring emosyon sa mga mata nito na nagsisimula na ring magtubig. Nanatiling magkahinang ang kanilang mga mata. Tinanggap ko na. Sabi ko ayos lang na minahal mo ko dahil nakikita mo siya sa akin. Ang mahalaga kasama kita. Akin ka. Pero, akin ka nga ba? Mapait siyang ngumiti rito. Akala ko okay na ang lahat. Ikakasal na tayo pero hindi pa pala. Kung noon nga nahihirapan na ako makipagkumpetensya sa isang taong hindi ko man nakikita. Tapos malalaman ko na lang na pinapahanap mo siya. Ang dami-daming tanong ang tumatakbo sa isip ko. Mga tanong na di ko masagot. JC! Tanging sambit nito. Stop calling me that fucking name! Napaatras ito sa lakas ng boses niya. Pati ba naman pangalan magkapareho kami? Kaya ba yan ang gusto mong itawag sa akin so you could say that he's really here? Alam mo sana hindi mo na siya mahanap. O mas maganda, sana patay na siya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Rinig niyang sambit nito. Dahan-dahan niyang ibinalik ang tingin kay Hadriana. Lumuluha na rin ito na mas lalong nagpapasakit sa kanyang loob. Nanghihina itong umupo sa sofa habang siya ay nanatiling nakatayo at nakatingin dito. Maya-maya ay lumuhod siya sa harapan nito na ikinagulat nito. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito at isinubsob ang mukha rito habang patuloy ang kanyang pag-iyak. Dinig na dinig niya rin ang paghikbi ni Hadriana. Please, baby girl. Okay lang sa akin kahit maging ako siya. Huwag mo na siyang ipahanap. I can be better than him. Lahat gagawin ko basta sabihin mo lang. Inangat niya ang muka dahilan para magsalubong ang kanilang mga tingin. Humigpit din ang hawak niya sa kamay nito. Please, kalimutan mo na siya. Alam mo, iisipin ko palang na malalayo ka sa akin. Para na ring unti-unting kinukuha ang buhay ko. I can't live without you. Pwede bang ako ang piliin mo? Mas lalo itong umiyak. Maging siya ay tuloy-tuloy rin ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ilang minuto silang magkatitigan. Bumuka ang bibig nito, pero wala namang lumalabas na salita. Pagkalito, yun ang tanging nakikita niya sa mga mata nito. Akala niya, masakit na yung isipin na minahal ka dahil nakikita ang ibang tao sa'yo. Pero wala nang masasakit kung maririnig ito mula sa taong pinakamamahal mo, sa taong bumuo sa'yo. Sa taong pinaramdam kung gaano kasarap ang magmahal. Sa mga oras na to, ay tila gusto na lang niyang pamanhirin ang puso. Muli niyang inangat ang muka. This time, he will try again. One more try. Hadriana, just this once. I need your answer. Please. Patuloy lang ang pagtulo ng mga luha nito. Ikinulong niya ang mukha nito sa kanyang mga palad at ginamit ang hinlalaki. Pilit niyang pinupunasan ang mga luha nito na patuloy lang sa pagtulo. Nakaluhod pa rin siya dito. Minahal mo ba ako? Kahit konti lang? Bilang si Carlos Juan Fonteverde? Pilit niyang bigkas sa kabila ng pagbabara ng kanyang lalamunan dahil na rin sa pag-iyak. Hindi niya inalis ang titig dito. Gusto niyang marinig mula rito ang sagot. Umaasa pa rin siya kahit konti. Pero sa bawat segundong lumilipas ay parang pinapatay ng paunti-unti ang puso niya dahil wala pa tong sagot. Nanatili lang magkahinang ang kanilang mga mata. Halos nakapikit na nga ito dahil sa mga luhang gustong kumawala.
Pagkalito pa rin ang mababakas sa mukha nito, maging sa mga mata. Nang di niya makaya ang tingin nito ay siya na ang kusang nagbaba at nanghihinang napaupo sa sahig. Iniyuko niya ang ulo sa mga tuhod. Ah! Fuck! Malakas niyang sigaw. Tanging hagulgol ni Hadriana ang pumuno sa bawat sulok ng silid. Wala na siyang pakialam kung anumang isipin nito sa nakikita nitong ayos niya. Gusto niya lang ilabas ang sakit. Ilang minuto niya pang hinayaan ang mga luhang kusang tumulo. Umaasa siya na magsasalita ito. Umaasa siya na yayakapin siya nito at sasabihin na mahal siya. Umaasa. Pero wala. Nanatili itong nakaupo habang pinagmamasdan siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos ang sarili. Pilit na inalis ang bara sa lalamunan. Dahan-dahan niyang inilipat ang tingin kay Hadriana na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Walang pinagbago ang emosyon nito. Nalilito to. Simple lang naman ang tanong niya. Mapait siyang ngumiti rito pagkatapos ay hinalikan nito sa noo. Magpapahangin lang ako sa labas. Dito ka na matulog. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya. Mabibigat ang mga paa na humakbang patungo sa pinto. Umaasa pa rin siya na tatawagin siya nito. Yayakapin at pipigilan. Pero hanggang sa marating niya ang pintuan ay hindi ito sumunod sa kanya. Ayaw niyang umalis. Pero kung mananatili siya baka mabaliw na siya sa sakit na nararamdaman. After this, hindi niya alam kung ano na ang susunod na mangyayari. Isipin pa lang niyang tuluyan itong mawawala ay gusto niyang magwala. At hindi nga siya nakapagpigil dahil malakas niyang sinuntok ang pader sa tabi ng pintuan. Tumulo ang dugo sa kanyang kamao. Pero wala pa ring Hadriana ang lumapit. Dahan-dahan siyang lumingon upang masilayan ito. Dahil pakiramdam niya, paglabas niya ng pintuan, ay hindi niya na ito makikita pa. Nakatingin ito sa kanyang kamao na dumudugo at inilipat ang tingin sa kanyang muka. Walang nagbago. O baka na-realize na nitong hindi siya ang mahal. Muli ay tumulo ang kanyang mga luha na mabilis niyang pinahid at mabilis na lumabas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hinayaan niya lang ang mga paa na dalhin siya kung saan ito gusto. Napagdesisyonan ni JC na bumalik na sa kanyang kondo. Pagkalabas niya kanina ay sa rooftop siya dumiretso kung saan may isang resto bar. Pumwesto siya sa pinakatagong lugar. Gusto niya kasing mapag-isa. Gusto niyang ilabas ang sakit na nararamdaman niya. Gusto niyang itanong ng paulit-ulit kung ano ba ang mali at kulang para hindi siya maging sapat. Pero alam niya na hindi niya ito masasagot. Nang halos 3 oras na siyang nakatambay sa rooftop, ay nagdesisyon na siyang bumalik sa kanyang kondo. Umaasa na naroon pa rin si Hadriana. Baka nahimasmasan na ito at pwede na silang mag-usap ng maayos. Kung kinakailangan niyang humingi ng tawad sa mga nasabi niya, ay gagawin niya. Manatili lamang ito sa kanyang tabi. Being alone for a while made him realize that he can't afford to lose her. He will fight until she says that she doesn't need him anymore. Pagkarating sa may pintuan ay bumuga muna siya ng hangin bago pinindot ang kanyang password at binuksan ang pinto. Nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Mabigat ang bawat hakbang niyang pumasok sa loob. Bakante ang sofa. Humakbang siya patungo sa kusina. Bumungad sa kanya ang iniwanang pinagkainan nila ni Nicole. Lumapit siya sa mesa at binuksan ang dala ni Hadriana na plastic bag. Mapait siyang napangiti. Ang paborito nila. Tumalikod siya at nagsimulang humakbang patungo sa kanyang silid. Umaasa pa rin na naroon si Hadriana. Dahan-dahan niyang pinihit ang pintuan. Ilang beses pa siyang humugot ng malalim na hininga bago tuluyang binuksan ang pintuan. Pero walang bakas na naroon si Hadriana. Nanlumo siyang napaupo sa may bungad ng pintuan at napatulala na lamang sa kama. He fucked up. He is so stupid. Maya-maya,
Naramdaman niya na lang ang paglandas ng kanyang mga luha. Why is he hurting so much? They just met not too long ago. Kung sila nga ni Nicole na halos 3 taon ay di siya nakaramdam ng ganito kasakit. Oo, nasaktan siya. Pero ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay mas doble pa kaysa noon. Ano ba mayroon si Adriana? Bakit ganito na lang ang sakit na dinulot nito sa kanyang puso? Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang taong alam niyang tanging makakatulong sa kanya. Taong alam niyang hinding-hindi siya tatalikuran. Nagsimulang mag-ring ang linya na tinatawagan niya. Ilang ring lang ay sumagot na to. Good morning, anak. Bakit gising ka pa? Masayang bati ng mami niya. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili para hindi nito marinig ang kanyang paghihinagpis. Ayaw niya itong mag-alala. Son, are you alright? Nag-aalala nitong tanong nang lumipas ang ilang minutong hindi siya nakasagot. Hindi na niya napigilan ang paghikbi niyang sinagot ito. Mommy, I need you. Nagsusumamo ang kanyang boses kasabay ng paghikbi. Gusto niya lang sanang marinig ang boses ng mommy niya pero hindi niya rin kinaya ang sakit na nararamdaman. Oh my gosh! What happened, son? Where are you? We'll come back as fast as we can. Do you want me to call your tita, or lola, or your cousins? Sunod-sunod nitong tanong. Humihikbi siyang umiling na parabang nakikita siya nito. No, mommy. I'll wait for you here in my condo. Please? Pakiusap niya rito. Alright, son. Just relax, please. Better go and sleep. It's already late there. We'll prepare to go back home. I love you. Tuluyan na nitong tinapos ang tawag habang siya ay pinilit makatayo at nagtungo na sa kama at padapang humiga. Kanina sa rooftop ay nakainom na siya parang pampalakas ng loob pero wala na rin palang silbi. Umasa talaga siya na maaabutan si Adriana para makapag-usap sila. Umasa siya. Umasa na siya ang pipiliin nito. Hanggang sa lamunin na siya ng kadiliman, si Adriana pa rin ang iniisip niya. Nakasandal si JC sa may likod ng kanyang swivel chair. Halos 2 linggo na simula nang umalis si Adriana nang walang paalam. Pinilit niyang pumasok kinabukasan noon. Nagbabaka sakali na makikita si Adriana. Pero walang Adriana ang nagpakita. Nang buksan niya ang email niya ay tumambad sa kanya ang resignation letter nito. Tanging yun lang. Kaya nagmamadali siyang umalis ng opisina. Nakasalubong niya pa ang mga magulang na halata ang pag-alala sa mga muka nang makita siya. Binati niya lang ang mga ito pagkatapos ay diretso nang tinahak ang elevator pababa. Pupuntahan niya si Adriana sa bahay nito. She can't just leave him like that. Pero pagdating sa bahay ng mga to, ang kambal ang nadatnan niya. Maayos naman siyang pinakihirapan ng kambal. Lungkot ang makikita niya sa mga mukha ng mga ito. Siguro dahil hindi sanay ang mga ito na mapalayo sa atin nila. Pero bagsak ang mga balikat na bumalik siya sa kanyang sasakyan. 2 linggo. Pero sariwang-sariwa pa rin ang sakit ng paglisan nito nang walang paalam. Hindi niya nga alam kung babalik pa ba to. Kung may hihintayin pa ba siya. Handa naman siyang maghintay. Pero ang tanong, meron pa nga ba siyang hinihintay? He remembered one article saying that the most painful goodbyes are the ones that are never said and never explained. That's exactly what Adriana did to him. Gusto niyang ipahanap ito pero pinigilan siya ng mami niya. May punto naman to. Mas lalo lang gugulo kung ipipilit niya. Lumayo na nga ito, diba? Respetuhin na lang niya kahit sobrang sakit nun para sa kanya. Bawat araw, kinakalaban niya ang kagustuhan na ipahanap ito. Madali lang naman yun. May pera naman siya. Kahit 100 na private investigator ay kayang-kaya niyang kumuha. Pero naisip niya kapag nakita niya to at sabihin na ayaw na sa kanya, makakaya ba niya? Makakaya niya ba na tuluyang pakawalan ang tanging babae na sumakop sa kanyang puso? Bumalik siya sa realidad nang bumukas bigla ang pintuan ng opisina niya. Kunot noon niyang tiningnan ang pumasok na walang iba kung hindi si Kevin.
What are you doing here? Malamig niyang tanong rito. Umayo siya ng upo at itinuon ang mga mata sa kanyang laptop. Simula nang umalis si Adriana ay nagpakasubsob na siya sa trabaho para lamang di ito maalala. Gabi-gabi rin siyang umiinom para lang makatulog siya agad. Bumalik na naman kasi ang panaginip niya. Panaginip na para talagang totoong-totoo. What do you think are you doing to yourself? Balak mo ba magpakamatay? Sermon nito sa kanya. You may go. Pinaliit niya ang tingin sa kanyang laptop pero wala naman doon ang kanyang isip. Look at yourself, Carlos. Mukha ka nang hindi tao. Naliligo ka pa ba? Fuck! Napaangat siya ng tingin dahil sa sinabi nito. As if you're concerned. Nakalimutan mo na bang ginawa mo? Madiin niyang wika rito. Nakita niyang natigilan ito. Bago pa man ito magsalita ay muling bumukas ang pinto at iniluwal ang mga magulang niya. Pati na rin sina Dominic at Vince. Lalong kumunot ang kanyang noo. What are you all doing here? Son, please don't do this to yourself. Wika ng mommy niya na lumapit sa kanya at niyakap siya. Kita niya ang pag-alala sa mukha ng daddy niya, maging ng kaibigan at pinsan. Mom, I'm okay. I'm working. Didn't you see that we're the top one and most trusted manufacturer company? Pinasaya niya pa ang boses para hindi na ito mag-alala. The company is doing good. But how about you, son? Isinubsob mo ng sarili mo sa trabaho. Kahit mag-ahit, hindi mo na nga magawa. 2 linggo pa lang pero nangayayat ka na. Sa tingin mo hindi namin alam na puro trabaho at alak lang ang inaatupag mo? Sita ng daddy niya sa kanya. At bakas ang namumuong galit sa boses nito. Bumitaw naman sa pagkakayakap ang mami niya. Nakatayo na ito sa gilid habang nakatitig sa kanya. Totoo naman kasi ang sinabi ng daddy niya. Kailan ba siya huling nag-ahit o kumain ng matinong pagkain? Hindi siya nagsalita. Bagkus ay muling itinuon ang mga mata sa kanyang laptop. Kabastusan man, pero wala siyang ganang makipagtalo. Dominic, there's a chance that he could recover his missing memory, right? Bigla siyang napaangat ng tingin sa sinabi ni Kevin. Yes, kung merong magte-trigger, malaki pa ang pag-asa. Tugon nito, kaya nalipat naman dito ang tingin niya. Naguguluhan siya sa tinatakbo ng usapan. Paanong nadamay ang nakalimutan niyang alaala? Humarap si Kevin sa kanya. Bakas ang kaseryosohan sa mukha nito. Kung di pa ako tinawagan ng kambal, hindi ko pa malalaman na umalis si Adriana. Panimula nito. Tinaasan lang niya ito ng kilay. Why? After what you did? Don't tell me you didn't expect it. Sarkastiko niyang wika rito. Walang nagbago sa kaseryosohan ng mukha nito na ipinagtataka na niya. Bumaling ito kay Dominic. Paano mo malalaman kung may nag-trigger na sa kanya? Muli nitong tanong na pinagtataka niya. Bakit bigla itong nagka-interes sa kanyang nakaraan? Kapag may nag-trigger sa kanya, una ay may mga eksenang bigla na lang lilitaw sa kanyang isipan, dahilan para sumakit ang ulo niya. Pwede rin na mawalan siya ng malay kapag hindi na niya makontrol ang sakit na nararamdaman. Paliwanag ni Dominic. Nakita niyang tumango-tango si Kevin. Alam niyo, umalis na kayo dahil marami pa akong trabaho. Iritang wika niya sa mga ito. Bumaling siya sa mami niya. I'm fine, Mom. Umuwi na po kayo at magpahinga. Nginitian niya pa ito para lang ipakita na maayos siya. Carlos! Tawag ni Kevin sa kanya. Naiinis man ay tiningnan niya ito pero masamang tingin ang pinukol niya. What? Tanong niya. Nakatayo ito sa kanyang harapan at namamagitan sa kanila ng kanyang lamesa. Naikwento na ba sa'yo ni Adriana ang nakaraan niya? Seryoso nitong tanong. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi niya alam kung ano ang trip ng pinsan niya, pero kusang bumuka ang bibig niya. Oo, nasa Manila Bay kami noon pero hindi niya natapos. Tugon niya. Bakit? Mabilis na tanong ni Kevin. Kita na rin niya ang pagrehistro ng pagkalito o siguro pagtataka ng mga kasama nila dahil sa inaasta ni Kevin. Para matapos na ay sinagot na niya ito. Napatigil siya dahil sumakit ang ulo. I knew it! Malakas na sigaw ni Kevin na ikinatigil niya sa pagsasalita. Nababaliw na yata ang pinsan niya. Nakarinig sila ng pagkatok sa may pintuan.
Mabilis na tinungo ito ni Kevin na parabang kilala nito ang nasa labas. Pagbukas ito ay bumungad ang isang matangkad na lalaki na palagay niya ay nasa edad 30s. Bumati ito sa pinsan niya. "It's good that you're here, sir," wika ng pinsan niya. Iginiya ito ni Kevin sa may single couch na maupo. Nasundan na lamang nilang lahat ang dalawa. Nanatiling nakatayo si Kevin sa gilid ng taong dumating na parabang may hinihintay. "Dala niyo na po ba?" Rinig niyang tanong nito. May kinuha naman sa briefcase na dala ang lalaki at iniabot kay Kevin. Kita niya ang panlalaki ng mga mata ng pinsan habang nakatutok sa litrato na hawak. Nang maisip na baka yung first love ni Adriana ay tila biglang nag-apoy ang kanyang damdamin. "Pwede na kayo magsialis. Talagang dito niyo pa gusto pag-usapan yung paghahanap niyo sa lalaking yun? Kevin, hanggang kaya ko pa magtimpi sa'yo, lumabas na kayo." Bulyaw niya rito. Pero hindi man lang siya pinansin nito. "Tita, tito, Vince at Dominic, come here and look at this picture." Wika nito. Imbis na pansinin siya, inilapag nito sa may center table ang picture na hawak kanina.